What if the very people who we believe are supposed to guide us towards holiness and salvation turns out to be the one who leads us straight into destruction? Investigators say the cult was obsessed Reportedly, with illegal death. children beings created you join him in his all-consuming drive to save souls. Kailan lang ay isang malaking balita ang umusbong tungkol sa isang samahan sa Surigao del Norte na kilala bilang SBSI o Socorro Bayanihan Services Incorporated na pinaniniwala ang isang kulto at pinamumunuan raw ng leader ng nasabing samahan na si J. Renz B. Calario o mas kilala bilang Senyor Aguila. Philippine authorities urged to rescue children in Human trafficking sa grupo nila J. Renz Kilario. Ang mga opisyal ng Socorro Bayanihan Pilit daw Services silang magpakasal at makipagtalik sa mga miyembro ng SBSI. Tara, samahan niyo ako sa biyaheng sosyo-wituan at sabay-sabay nating pag-aralan ang mga panganib na dulot ng pagsali sa isang kulto at alamin kung ano o sino nga ba ang ugat ng problema sa mga ganitong pangyayari. Sa balitang nabanggit ko kanina, sinasabing sa kulto na pinamumunuan ni Senyor Aguila, kinikilala siya bilang una, Reincarnation of God, ikalawa, The Messiah, at ikatlo, Santo Niño. Dito, pinaniniwalaan na ginagamit niya ang pagiging leader to manipulate his followers, physically and emotionally abuse them, sexually exploit them, and even force minors to marry adults. Unfortunately, ang abuse sa isang kulto ay hindi one-off or rare occurrence. Historically, merong pattern ng manipulation and abuse ang cult leaders sa kanilang power na ginagamit nila to control their followers, which often leads to emotional and sexual abuse. One example for this ay ang Jonestown, which was a cult led by Jim Jones that led to the deaths of over 900 people in 1978. Another case is that of the Anthill Kids, which was a German cult that engaged in child sexual abuse, physical abuse, and trafficking of children. There is also the case of Heaven's Gate, which resulted to the mass suicide of 39 people in 1997. Pero ano nga ba ang isang cult o kulto at paano ito ginamit sa kontekstong ito? Hindi lahat ng kulto ay kasing extreme tulad ng sa Jonestown, Anthill Kids at Heaven's Gate. Some are subtle but still show sign of abuse and manipulation. Still, most cults share some characteristics that make them a cult. In this context, ang isang typical na kulto ay maaaring mag-require ng isang matinding commitment from its members. Meron silang hierarchical structure with different levels of members and access to information and resources kung saan yung mga nasa tuktok, sila yung may kapangyarihan at kontrol sa grupo nila. Maaari rin nating masabi na ang isang kulto ay may extreme belief o matinding paniniwala. Maaaring may sinasamba silang isang Diyos in the form of a thing, a place, or even a person, may they be dead or alive. And in most extreme cases, gaya ng mga binigay na halimbawa, isolated sila from people outside their organization. Pero, paano nga ba sila nakaka-recruit o nakakakumbinsi ng mga tao na sumanib sa kanila? Una, they know who to target. Ang mga taong kadalasang kinukumbinse nila are those who are new to the area o nagmula mula sa malayong lugar, yung mga taong naghahanap ng masasandalan o maaaring matatanungan. They target people who are emotionally vulnerable, making them more susceptible to friendly people offering a sense of community.
They are a member of a family or a close friend of the recruiter kung kaya't mahirap para sa kanila ang tumanggi. Maaaring gumamit rin sila ng charismatic o influential personalities to convince people to be a follower. Dahil ang mga influential people ay sikat o di kaya'y iniidolo ng karamihan, maaaring maging daan ito upang makumbinse nila ang kanilang mga taga-suporta. They make false promises of spiritual growth. Kadalasan, kiniklaim nila na kaya nila mag-offer ng mas iba at mas epektibong paraan patungo sa kaalaman at karunungan. Kadalasan, yung mga taong naghahanap ng sense of purpose ang vulnerable sa mga ganitong false promises. Pero how can such religious cults have this much power over their members? First, authority and legitimacy of divine power. Sometimes, dahil sa paniniwala ng followers na yung leaders nila ay chosen by a higher being or a divine power, people follow them without question. Second, they offer a sense of community, belonging, dependency, and identity na nagkakreate ng strong emotional ties between members and the organization. Dahil dito, it's more difficult for them to question or disobey their authority or even leave the group. Third, they use powerful psychological tactics like guilt, shame, and fear para kontrolin ang behavior at paniniwala ng kanilang members, which can make it difficult for them to question or resist the authority of the religious organization or even know and acknowledge when they are being abused. Lastly, they have significant resources and power, both in terms of wealth and political influence, which can allow them to control their members, like limiting their access to information or resources, controlling their social interactions and behaviors, or even pressuring them to conform to certain norms or beliefs usually set by the leaders. Pero teka, ano nga ba ang mga maaaring panganib na dala ng pagsali sa isang kulto? Una, maaaring magkaroon ng financial exploitation. Maraming salamat mga bagong miyembro ng ating samahan. Maligayang pagdating, mga bagong kapatid, mga bagong pamilya. The more you give, the more you will be blessed. The more you are blessed, the more you are to be saved from punishment. Kung kakaunti lamang iyong ibibigay, ito ay ayos lamang. Ngunit malaki ang mapupuntang biyaya sa iyo kung malaki ang iyong ibibigay. Kaya nga mga kaibigan, mga kapatid, mga kamembro, hinihikayat ko kayo na magbigay. Lagi wala na akong pera. Ako din eh. Pero kasi sabi naman ni Senyor, kahit gaano kalaki, okay lang. Pero kasi sabi niya din, kung mas malaki, mas blessed tayo. Di bali, gagawin ko na lang ng paraan. Manghihiram na lang siguro ako sa mga kakilala ko habang wala pa akong Ay, sweldo. manghiram ka? May kakilala ako ito. Saan? Dito. Maaari ring magkaroon ng emotional abuse. Maraming salamat mga kasama sa pagdalo nyo ngayon. Gusto kong magpasalamat na rin sa mga nagbigay ng donasyon para sa ating samahan. Nakita ko na karamihan sa inyo ay nagbibigay, hindi lamang ng kanilang oras, ngunit pati na rin kung anong meron sila. Gusto kong sabihin sa inyo na ang lahat ng ito ay tanan ng Diyos. Hindi niya kayo pababayaan at alam niya na inaalay niyo ang inyong buong sarili para sa Kanya. At sa kapagdating sa dulo ng panahon, kayo ang Kanyang pagyayamanin at ililigtas. Uy, buti na lang nakahiram ako sa tita mo. Ang sarap talaga sa pakiramdam nang may nagbibigay. Alam mo, madali naman niyang utangan eh. Basta okay lang yung mawalan at maubusan. Kasi blessing naman yung kapalit niyan eh. Yung pera, babalik yan. Pero yung blessing na makukuha natin ngayon, mahirap yan kunin sa ibang oras.
Tama! Tsaka sa mabuti naman napupunta yung pera eh. Tsaka malaki talaga yung balik pag sinunod yung nagbigay. Tsaka alam mo, sa susunod, lakihan na lang natin yung bigay para mas blessed pa tayo lalo. Hoy! Bala ko din yan gawin! Di bale? May sweldo na ako susunod na linggo. Next time ko na lang siguro bayaran tita mo. Maintindihan niya naman siguro yun. Maintindihan niya yun. Siyempre, sa mabuti naman napupunta yung pera Tama. pinapautang mo. Maaari ring magkaroon ng social isolation. Mga kapatid, alam niyo naman kung gaano kahusga ang mundo sa labas. Ito ay nababalot ng puot, galit, hirap at sakit. Pero tayo ang pinili ng Diyos upang makaligtas sa kasamaan. Tayo ang siyang nakahanap ng kaliwanagan. Tayo ang nakahanap ng tunay na daan. Huwag natin hayaan silang hilahin tayo pababa. Huwag natin silang hayaan na bahiran tayo ng kasakiman. Huwag tayong maniwala sa kanilang panghuhusga. Manatili tayong magkakasama at suportahan ng isa't isa. Maaari ring magkaroon ng kawalan ng kalayaan upang magdesisyon para sa sarili. Mga kapatid, tayo ay naririto ngayon upang isuko at ialay ang sarili natin sa Diyos. Sa ating pagsuko sa Kanyang kapangyarihan, lamang natin mararamdaman ang tunay na kapayapaan. Ngunit mga kapatid, ito ay hindi madali. Tulad ng ibang bagay, kailangan natin ng disiplina at dedikasyon. Handa ba kayong ialay ang kalayaan sa Kanya? Amen! Financial exploitation, emotional abuse and manipulation, social isolation, at pagkawala ng kalayaan upang magdesisyon para sa sarili. Ngunit, hindi lang ito ang kalakip ng pagiging kabilang sa isang kulto. Ngayon na meron na tayong konteksto kung ano nga ba ang kulto at kung ano ang mga panganib na maaaring kaakibat nito, babalik tayo sa tanong. Ang problema ba ay dahil sa sistema ng isang kulto o yung leader lang ba yung problema? The answer is both in a way. The problem can be seen as an individual problem for the leader, and it can also be seen as a systemic issue of the cult itself. On the one hand, the leader can use their religious authority to abuse their followers, which is a problem with the leadership. However, the system itself can also be blamed because it creates a power dynamic that allows for the abuse to take place. But frankly, ang kulto ay nagfa-function in a way that is susceptible to abuse and manipulation. Kaya mahalagang maintindihan natin that the problem lies not just with individual leaders, but also with the structure of cults themselves. Nonetheless, leaders should be held accountable for their decisions and actions, especially if they cause harm to other people. Despite all that's been said, a key question remains unanswered. Ang kulto ba at religion ay parehas at iisa lamang? Yes and no. Yes, kasi ang cults at religions ay mayroong set of beliefs and practices as well as a community of followers that share those beliefs. Ang cults, however, ay kadalasang gumagamit ng mas obvious manipulation and control tactics sa kanilang followers with the purpose of persuading and even coercing them to obedience and submission, which sets them apart sa isang traditional religious organization. Basically, while cults and religions share some similarities like when it comes to their structure and beliefs, yung way kung paano sila mag-operate, it separates them from each other. However, there are cases where the distinction between a cult and a religion can be blurred because some cults are seen as a form of alternative religion. Nasa dulo na tayo ng ating biyahe. Pero bago pumara, magbayad muna ng social reflections. Ikaw ba,
Kapag na-realize mo na ang isang grupo na kabilang ka ay hindi na maganda ang naitutulot sa'yo mentally, financially at spiritually, mag-i-stay ka pa ba? Kung oo, bakit mo pipiliing manatili?